Ngayong umaga po tayo'y sobrang pinagpala ng Panginoon dahil kasama niya po ang kanyang pamilya. Gusto po nating uling i-acknowledge ang presence ng kanyang may bahay, si Sister Joy. Kapatid, please. Yan, ang kanilang magagandang anak. Praise the Lord for their lives. Yan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang sabi po sa isang sita sa Bible. Sabi po sa Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. Mga kapatid, si Pastor Richard po ay isang shepherd na galing po sa puso mismo ng ating Diyos. Kaya po ngayong umaga, palakpakan po natin muling ating Panginoon and let us welcome Pastor Richard. Good morning po. Papasalamat po ako sa BGCF kasi na-invite po ako dito. At natutuwa po ako. Napaka-appreciate nyo po. Tsaka big family pala taga ang BGCF. At natutuwa po ako dahil si Pastor ay nagtiwala sa akin. Kaya po pag-uusapan natin ngayon yung hope sa pagtitiwala talaga. At nagpapasalamat po ako dahil nandito ako ngayon para makita nyo po na sa Taytay, meron na po kayong BGCF family. At natutuwa din po ako dahil po dumami na rin po yung katext ko. 3 po sila. Yung asawa ko po, si Globe, lagi akong tinetext na mag-load na daw ako, tsaka yung account balance ko raw po ay 0 balance. At ang marami po ngayon text sa akin, si Pastor sa inbox ko, ang daming Pastor. Email po yan. Salamat po sa inyong tanggap sa amin. Sige po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung hope. At ito nga po, makikita natin to sa Romans 15, verse 4, 8, and 13. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat sa araw na ito. Binigyan mo kami ng kalakasan. O Panginoon, ay inyong turuan sa inyong banal na salita upang ito po ay aming mapamuhay. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. Kayo lamang po, Panginoon, ang maitaas namin sa umagang ito sa pag-aaral namin ng inyong salita. Ito po aming dalangin at samo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Sige po, yung title po natin, Hope in Christ and the Only One We Can Trust. Pakibuksan niyo po sa Romans 15, verse 4, 8, and 13. Okay. Sabi po sa Romans 15, verse 4, For everything that was written in the past was given to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they will provide, we might have hope. Talon po tayo sa verse 8. For I tell you that Christ has been a servant of the Jew on behalf of God's truth, so that the promises made to the patriarchs may be confirmed. And moreover, that the Gentiles might glorify God in His mercy. At it is written, Therefore I will praise you among the Gentiles. I will sing the praises of your name. Again, it says, Rejoice, you Gentiles, with the people. And again, praise the Lord, all you Gentiles. Let all the people extol you. And again, Isaiah says, The root of Jesse will spring up, one who will arise to rule over the nation. In him the Gentiles will hope. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Dito po sa verse na to, ito po yung ating kukunan ng mga principle. Paano tayo magkaroon ng hope? At dito lang po natin titingnan. Diyan lang po kayo mag-focus sa verses na yan. Kasi nga po, ang pinaka-context po ng Romans 15
ay ini-encourage po ni Paul yung Romans church na accept one another. Yun po yung context nun. Kasi nga po, sama-sama po sila doon. Diverse community. Pag sinabi pong iba-iba ang kanilang lahi, alimbawa po, may Gentiles, may Jew, may free, may slave, may poor, may rich, at saka may weak and strong. Kaya po, mahirap mag-adjust kasi hindi po sila makakita ng something in common. Very little yung common nila. Kaya ini-encourage po ni Apostol Pablo na accept one another. Kasi po, Gentiles Alam niyo naman po ang mga Hudyo, nung araw, sila lang po ang kinikilalang chosen people. Pero ngayon po, hindi na. Ang chosen people po ay either Jew or Gentiles. At nung lahat ng tatawagin ng Panginoon. Kaya po tayo, umaasa tayo na tayo po ay tinawag ng Panginoon. Yun po yung context nung chapter 15, verse 4 hanggang 13. At hindi po tayo magpo-focus dun sa context. At ang ating pong i-discuss ngayon yung hope. Ano ba yung hope? Ito po yung hope, sabi, to desire with expectation of fulfillment. Synonyms under anticipate, trust. Lahat naman po tayo umaasa, no? Nag-expect tayo. Meron tayong parang naglalaro na sa isip natin, foresee. Kasi na-expect natin. Kayo po ba nag-expect sa akin? Di ba? Kayo rin po, ako rin po nag-expect sa akin, dami nyo pala. Kaya ako po'y nasisiyahan dahil makapagsasalita po ako sa inyo. Pagpatawad nyo po sa minsan nagjo-joke ako para pampawala lang po ng aking kaba. Kaya po yung hope, yan po yung ating pag-uusapan. Nagpunta na po ba sa doktor? Ano po sabi sa inyo pag may sakit kayo? Di ba binibigyan kayo ng hope ng doktor? Kasi may mga signs siya na pinanghahawakan nyo. Ganito po kasi nagkakaroon ng hope. May dalawang bagay po na dapat natin tandaan na tinitiyak natin na pinag-iisipan natin. Sino yung nagsabi at ano yung sinabi niya? Para magkaroon ka ng hope. Halimbawa po yung doktor. Sinabi sa'yo, gagaling ka. E di na, umaasa ka, gagaling ka kasi gagawin niya yung paraan para ikaw ay maisalba. Sabi nga po doon sa joke na narinig ko lang, kwento ko lang, medyo may dalawang magkaibigan, na-disgrasya sila, car accident, tapos dinala sa doktor. Yung isa naman, okay naman. Kaya lang isa malubha. Kinonsulta nila sa yung doktor, sabi ng doktor, nako, delikado na to, 50-50 na to. Kaya nung sinabi ng doktor na 50-50 na, patay na to. Sabi nga mamamatay na to. Sabi naman nung na-aksidente, Dok, buhay pa po ako. Sabi naman nung kasama niya, sabi ng doktor, patay ka na. Dok, buhay pa po ako. Pero sabi nung kasama niya, patay ka na. Dok, buhay pa nga po ako. Sabi nung kasama niya, ano ba? Sabi na nga ng doktor, patay ka na. Marunong ka pa sa doktor. Sabi ng ganon. Joke lang naman po yun. Pero, madalas po nating inaasahan na yung doktor ay makakatulong sa atin, lalo sa ating personal health, di ba? Kasi kaya tayo nagpapadoktor para gumaling tayo. At marami pa pong illustration. Halimbawa, ganito, gusto nyong magkaroon ng maraming pera. Sama po kayo sa kapa, kaya lang po, ito pala scam. Di ba po, one-time giving, magkakaroon kayo ng 30% gain. Kasi umaasa tayo dun sa 30%. At meron naman po ngayon bago. Hindi na kapal. Kasi nga po, one-time giving, 60% gain. Pero, malayo po sa katotohanan yung kwento ko lang po yun. At ano pa po, sino pa po ba yung mga inaasahan natin? Sabi ko nga po, yung nagsalita, si Duterte, salita yan. Sabi sa mamamayang Pilipino, mangutang kayo, ako magbabayad. Sino po nangutang? Sabi, si Duterte magbabayad. Di ba mahirap po, Baka singilin kayo Sino pa po? Kung gusto nyo mag-invest, punta lang kayo sa bangko, bibigyan kayo ng malaking interest. Kasi napuporsi nyo na yung mga mangyayari. Kapag nagtiwala kayo sa tao at doon sa promises niya.
At yung mga kabataan, pag may opportunity sa abroad, alam nyo na kung paano sila kikita ng malaki. Kasi nakukompute na nila yung mga salary na tatanggapin nila. Doon pumapasok po yung hope. Pero ang pag-uusapan po natin, ito po yung spiritual hope natin. Ano ba yung dapat nating asahan sa Panginoon? Meron po mga principle dun sa akin binasang chapter 15 ng Romans. Ang first principle po yung knowledge of the Scripture. Sabi po dyan, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scripture, they will provide, might have hope. Meaning, ini-encourage po tayo ng Bible na magbasa ng Scripture, both Old and New Testament. Bakit po? Yan po kasi ay mina. May mina po dyan sa loob. Ano po yung mina dyan? Mina ng wisdom. Marami po kasing katuruan dyan o mga aral na dapat nating mabasa para po maiwasan natin yung mga pitfalls o yung mga hidden danger kapag dumaan nung mga pangyayari na nung araw pa. Sabi nga po ni Haring Solomon, there is nothing new under the sun. Luma na po yung mga na-experience natin. Paulit-ulit lang po ang buhay. At yan po si Haring Solomon, lahat ng mga karunungan sa lupa ay kanya nang sinubok. At sabi niya, Panginoon, paulit-ulit lang ang buhay. Kaya nagkaroon siya ng takot sa Panginoon. At yun nga po ang kanyang konklusyon. Fear God, obey His commandment. Because this is the yung sinasabing tuntunin ng tao, yung tungkulin ng tao. Yung whole counsel of God po, ito po yun, tinutuko dyan yung script. Kasi po, pag nagbabasa ka ng scripture, mawawarningan ka. Diyan po, mababasa natin sa Proverbs, may warning po dyan. Warning against adultery, warnings against bully, warnings against rejecting wisdom. At yung wisdom po na yan, hindi sa tao. Galing po yan sa Panginoon. Kaya, first point po, read your Bible every day. Huwag niyong kalilimutan yan. Nandiyan po sa verse. Scripture. Kumpleto na po ito. May tanong ka, tanong mo sa Bible. Whole counsel of the Bible. Ano nga po sabi dun sa sa Psalms chapter 1 verse 1? Blessed is the man who does not walk to the counsel of the wicked. Kaya po, napakaganda pong basahin lagi yung Bible. At meron pong classic example dyan sa Bible. Ano po yan? Come to me, all of you who are burdened, I will give you rest. Alam niyo po, kung si Peter lang nagsabi niyan, hindi po ako maniniwala eh. Pero ang nagsabi po niyan ay sino po? Si Jesus Christ. Kasi po, ang lahat ng sinabi ng Panginoon, nangyayari. Natutupad. Pero kung si Pedro lang po ang nagsabi niyan, hindi ko pang hahawakan yan. Kasi meron pong tao, mangangahas, na bibigyan ka ng rest. Kaya lang po, ito ay temporary rest lang. Ano po ang ibig sabihin nung rest na sinasabi ng Panginoon dyan? Eternal rest. Pag binigyan ka ng Panginoon ng eternal rest, ibig sabihin, ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Ikaw ay pinagaling na. Ikaw ay binayayaan ka na ng mga spiritual gift at yung sinasabing pang-future na tayo po ay pupunta doon. Magkakaroon tayo ng eternal life. Eh di masarap pong panghawakan itong verse na to. Kasi nga po, hindi tao ang nagsalita. At ito pong invitation to, iisa lang sa Bible. Come to me. All of you who are weary and burdened, I will give you rest. Ang Panginoon lamang po ang makapagbibigay ng rest sa atin. Ito po, tingnan po natin itong verse na to kung sino nagsalita dito. Sa Hebrew 13:5 and 6, sabi po dyan, keep your lives free from the love of money
and be content with what you have, because God has said, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. Mortals do to me. Ano po ba itong sinasabi na to? Nagsasar grapes lang po ba itong nagsabi nito? Hindi naman po siguro. Kasi sinasabi nga po, si Haring Solomon, lahat na ng kayamanan nasa kanya. Nung panahon po ni Solomon, yung pilak po ay parang graba sa dami, pinapala. Yung ginto po ng kanyang templo, yung kanyang mga bahay ay nagkalat yung ginto. Kaya sabi ni Solomon, yung money important din po yan. Pero hindi yan ang importante. Ang importante, meron kang Diyos sa buhay mo. Kaya po yung Diyos na buhay, ito yung maganda nating panghawakan. Siya po ang nagsabi niyan na tayo po maging kontento sa ating mga tinatangkilik. Hindi naman po ibig sabihin tatanggihan natin yung pera. Kasama po yan. Kasi po, alam niyo po, pag nagbigay ang Panginoon, yung tamang-tama lang sa'yo. Hindi ka kakapusin. Hindi ka kukulangin. Kasi minsan, pagka nasobrahan tayo, doon tayo na sa Panginoon. Nagiging love na natin yung pera. At wala na tayong time sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng idols. Kaya nga po, laging pinapipili ng Panginoon, mamili ka. Diyos, o kaya mabigat pong utos sa isang mananampalataya o isang disipulo ng Panginoon. Tulad nga po ni Peter, nung sumunod sila sa Panginoon, sabi, Panginoon, matanong ko lang, nung sumunod po kami sa inyo, tinalagdan namin yung aming lahat sa buhay, ano naman po yung para sa amin? Sabi ng Panginoon, yung mga iniwan niyo yung mga kabuhayan niyo, iniwan mo yung family mo, bibigyan kita ng family. Iniwanan mo yung kabuhayan mo, bibigyan kita ng 100 times na blessing dito sa lupa. At ikaw pa yung mangunguna doon sa 12 tribes of Israel. Ano pa yung promise ng Panginoon kay Peter, You will have eternal life. Yun nga lang po, bonus na sa atin Makasama mo ang Panginoon sa eternity. Tsaka itong buhay po natin dito, sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Minsan, Panginoon, hindi ako pinagpapala May mga dumadaan sa buhay nating mahirap Kasama po yun, pagpapala pa rin po yun. Kasi nga po, ang Panginoon, sabi niya, nagpapadala siya ng hirap at kaya po magtiwala lang tayo sa Panginoon. Dinidisiplin lang naman tayo ng Panginoon. Hindi nga po tayo niya sosobrahan ng temptation. Alam niya na meron tayong mauhugutan pag dumadating na yung mga temptation ng buhay. Tulad po ni Haring David, nagte-testimony po siya sa Psalm. Sabi niya po, The Lord is my shepherd, I shall not in want. Bakit niya nasabi yon? Nung tinutugis po siya ni Haring Saul, hari po yun, hindi nababali utos nun. Sabi, patayin niyo si David. Pero mas lumapit si David sa hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Sino po yun? Kay Jesus Christ. Kaya, lahat ng blessing, hindi siya nagkulang. Habang siya po ay maamong-maamo na kinakalma ng Panginoon. Sabi, huwag ka mag-alala. Nasa iyo ako. Hindi kita pababayaan. Kaya nga po nasulat yung awit 23 na testimony ni Haring David na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kasi po, para sa kanya, everything for Him. Yan po ang kanyang testimony. Principle number 2 po, nakikita rin po natin doon sa chapter 15, verse 8. Remember His promise. So nakita na natin yung tao, yung sinasabing nagsalita po, ang Panginoon. Tandaan naman natin yung promise niya. Kaya nga po, napaka-importante, scriptures and His promise, basahin natin. Para mas lalo tayong magkaroon ng hope sa Panginoon. Ano po sabi sa verse 8? For I tell you,
that Christ has become a servant of the Jew on behalf of God's truth, so that the promises made to the patriarchs might be confirmed. Alam niyo naman po ang Panginoon na parito hindi upang paglingkuran, kundi maglilingkod. At yung sinasabi po diyang mga patriarchs, ito po yung mga father of the tribes, magmula po kay Adam, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, yan po yung mga ancestor, yung mga patriarchs. At yan po yung mga pinangakuan ng Panginoon. Tulad nga po ni Abraham na pinangakuan ng anak. Ano po yung sabi sa Genesis 15:4-6? Then the came. This one will not be your heirs, but a son who is your own flesh and blood will be your heirs. He took him outside and said, look at the sky and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, so shall your offspring be. Abraham believed the Lord, and he credited to him as righteousness. Biruin niyo po, no? Napakahabang panahon na pangako ng Panginoon yan. Kailan po tinupad yan? Bata pa ba siya nung tinupad yan? Hindi po, di ba? Siya po ay 100 years bago nagkaroon siya ng son na si Isaac. At tulad din po ni Abraham, huwag tayong mainip. Kasi nga po, sa Bible, makita natin si Abraham, sabi nga po dun sa version, old na siya, matanda na siya. Pagka hindi pa kayo 100 years, bata pa po kayo. Ang tawag lang po sa inyo, tanda. Kasi nga po, may narinig akong usapan. Kumusta ka, tanda? Okay naman ako, bata. Sabi pong gano'n. Eh mga ano po yun eh, mga senior citizens na. Eh kung tayo umabot po ng 70, 80, tanda. Kasi nga po sa ibang version, babasahin sa Tagalog, sabi po si Abraham ay laos na. Tayo papalaos pa lang. Kaya ano po yung tandaan natin sa kasabihan Tagalog? Sino lang daw tanda? Kalabaw. Kalabaw lang po ang tumatanda. At meron pa pong katunod yon. Umiiyak. Kalabaw lang po ang tumatanda at umiiyak. Huwag niyong tatandaan po yung points na yun, ha? Bakit po umiiyak? Kasi nga po, nung sinabi nung kanyang amo, na kalabaw, matanda ka na, umiyak siya. At yung pangalawang sabi, nung matanda na yung kalabaw, sabi ng amo niya, kalabaw, matanda ka na. Alam mo ba, patay na nanay mo. Lalo po siyang naiyak. At dahil po itong nag-aalaga ng kalabaw ay Christian, nagbulog na naman to sa kalabaw. Sabi niya sa kalabaw, alam mo kalabaw, ito lang ang tinatanggap na labib ng pastor. Lalo po siyang naiyak. Pero, huwag niyo pong puntos yun. Ang puntos po natin ay yung promises of God, tsaka yung scriptures. Kaya po itong si Abraham, nung siya po ay umasa sa Panginoon, minsan naiinip na siya eh. Kaya nagkaroon siya ng Ismael. Pero hindi pa rin po siya bumitaw dun sa pangako ng Panginoon. Dumating pa rin po yung time na isinilang si Isaac na pangako ng Panginoon sa kanya. Kaya wag po tayong mainip. Minsan pray tayo ng pray, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Pero natatagalan. Maghintay lang po tayo. Sabi ko nga po dun sa mga yung mga kasama ko po sa pananampalataya dun sa Taytay. Ba't kaya hindi ako binibigyan ng 4 gulong? 3 gulong lang po kasi yung tricycle ko eh. Kasi nga po, wala pa akong garahe, hindi pa ako marunong mag-drive. Paano ako bibigyan ng 4 gulong? Kaya po nilagyan ko lang ng reserba para 4 gulong yung tricycle ko. Para pag na-flat, palitan ko na kagad. 4 wheels pa rin po yan. Di ba po, kailangan yung bang palataya ay iuhusto ng Panginoon. Ito po yung last na ating dapat tandaan. Yung expectation natin for hope in Christ. Ang sabi po dyan,
Holy Spirit is the source of our hope. Napakaganda pong translation sa New Living Translation yung kinuha ko po kasi po merong word o phrase na source of hope. I will pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confidence, hope through the power of the Holy Spirit. Alam niyo po yan, connection lang po yan eh. Kumbaga, hindi natin pwedeng alisin yung ikakabit sa hope yung faith, tsaka yung grace. Kasi nga po, yung source, yung Holy Spirit. Ang isang Kristiyano po, sabi nga po na kapag merong kang genuine faith, hindi galing sa tao yun. Galing po yun sa Diyos. At yung means of calling naman po, ito po yung dapat makarinig ka ng message o yung gospel, means of calling. At yung magbubukas sa'yo, yung Holy Spirit. Sabi nga po sa Romans 10:17, faith comes from hearing the Word of God. At ang nagbibigay po talaga ng pananampalatayang tunay, walang iba kundi yung banal na Espiritu. Minsan po, nagkaroon ako ng question sa mind ko kasi nag-aral nga po ako sa IGSM. At kilala niya po si Dr. Han. At meron po siyang dinidiscuss sa isang pastor na ano daw po ba yung ibig sabihin nung 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na tayo daw po ay templo ng banal na Espiritu. Ang explanation po ni Dr. Han doon ay kakaiba sa explanation ko. Kasi nga po, ang aking kaalaman, ang sabi ng Bible, nasa akin ang banal na Espiritu. Ngayon po, si Dr. Han, sabi niya, where? In your tummy? In your heart? In your brain? In your back? In your head? Where? Sabi niya. Hindi ko maintindihan. Yung po pala ang ibig niyang sabihin, yung banal na Espiritu po pala ay nasa ating side. Ibig sabihin, tayo po ay pinapatnubayan niya, pinoproteksyonan niya, at siya po ay laging nasa side natin. Kasi nga po, mahirap tayong pasukan ng, ibig po sabihin, halimbawa po, hindi natin kaya yung kuryente na yon. Kung ang wattage mo lang ay 12 volts, tapos papasukan ka ng high voltage, kasi nga po ang Panginoon ay hindi natin makukuha, yung kanyang power ay hindi natin kakayanin. Kaya doon ko po naisip, may point po si Dr. Han. At sinugundahan din po yan ng aking teacher na si Pastor Romel. Hindi ko rin po maintindihan yun. Ngayon po naintindihan ko na. God is our side. Ibig sabihin, ginaguide niya tayo. Pinapatnubayan niya tayo sa lahat ng ating ginagawa. Siya po ang source of our hope, of our faith, of our grace. Nasa Kanya na po lahat. Kaya nga po sabi sa Ephesians 1:13 and 14, serve including Christ. When you heard the word of truth, the gospel of your salvation, having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Pag sinabi pong meron na tayong seal or mark, nakakasigurado na po tayo. Halimbawa lang po, kung pupunta ka sa ibang bansa, ano pong hinahanap sa'yo sa airport? May passport ka dapat. Hindi ka pwedeng magbigay ng lisensya lang doon. Nahanapan ka ng passport. Meron na pong guarantee o may deposit na ang banal na Espiritu sa atin na tayo po ay welcome sa heaven. Pag sinabi pong welcome na tayo doon,
Meron pong theology na already but not yet. At ito po yung ating tinatanaw ngayon. Habang nabubuhay po tayo, gawin na po. Kasi po, sandali nga lang po ang buhay. Sabi nga po sa Bible, pag naging 70 ka, nabuo mo na yung isang lifetime. Pero pag naging 71 ka, hanggang 80, hanggang 90, super bonus na po yun. Ngayon po, 60 lang, wala na. Pero, sabi ko nga po, sandali lang ang buhay natin. Kaya nga po, habang tayo nabubuhay, gumawa na po tayo ng pinagagawa ng Panginoon. Ito na po yung buhay natin. Ito na po yung ating pinanghahawakan ngayon na hindi pang lupa yung ating binibigyan ng pansin, kundi yung mga panlangit na bagay. Ano po yun? Yung makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po yung kantang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? Dagdagan natin, meron ding hirap, merong pag-asa. Ganun po ang buhay. May pag-asa tayo, mahirap man o maganda ang buhay. Tulad po ni Job o ni Job. Sabi niya po sa asawa niya, ano ka ba? Tatanggapin lang ba natin sa Panginoon yung ginhawa, hindi yung troubles? Sabi niya gano'n. Kaya, alam po, pag may trouble sa atin, yung mga kahirapan, isa lang po yan. Maaring dinidisiplin tayo ng Panginoon. At yung troubles po niyan, meron niyang lesson in life. Tandaan po natin, nakakatulong pa rin yan. Kaya po yung sinasabing source, pag binigyan ka ng yung sinasabing peace of mind, yan po talaga ang dapat nating makamit pag meron tayong mga troubles. Kasi po, kakaibang peace yan. Walang war, peace yun. Pero yung iba po yung binibigay ng Panginoon na peace. Pag sinabi niyang peace, ito po yung sinasabing all is well. Pag sinabing all is well, Panginoon, ano man po ang dumating sa akin, kakayanin ko po dahil kayo nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ito pong kapayapaang ito na pinagkaloob mo sa akin, hindi po ako matatakot. Hindi kanyo kasi pababayaan. All is well. Kaya po pag ito, connect lang po. Pananampalataya, yung pag-ibig, yung hope, at yung grace, isa po ang pinaggagalingan yan. Yung source. Sino po yon? Yung Holy Spirit, yung God na ating sinasamba ngayon. Siya po dapat ang ating number one priority. Main priority ko ang God. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. And then you love your neighbor as yourself. Kaya po, pakibuksan na lang po sa Romans verse 8. Dito na po ako magtatapos sa verse 8, chapter 8, Romans chapter 8, verse 22. Romans 8, verse 22, patuloy po. That the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, ourselves who has the first fruit of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. But hope that it seems is no hope at all. Who hopes for what he already has? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Doon na lang po ako magpo-focus, patiently waiting for our hope. Kasi nga po, may takdang panahon ng lahat ng bagay. Three principles po. Makikita natin sa Romans 15, verse 4, 8, and 13. Knowledge of the Scripture, remember His promises, Holy Spirit,
is the source of our hope. Ito lang po maiuwi natin ngayon. Mas lalong lalawak po yung ating pananampalataya, pag-asa natin sa Panginoon. So for our ito po, konting video clips po, tapos magpe-pray na po tayo. So let us pray po. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Alam po namin hindi niyo kami pababayaan. Dumadaan man kami sa hirap ng buhay. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga pangako niyo sa amin na hindi kayo magpapabaya sa amin. Alam po namin, provide niyo na lang lahat. Kami lang po ang matigas. Kulang po kami sa pananampalataya. Kaya Panginoon, dagdagan niyo po yung aming pananampalataya. At yung pag-asa po namin, Panginoon, kayo lamang po ang aming tinitingnan. Sapagkat kayo po ang nagsasalita. Kayo po ang nangangako. Kayo po ang dapat asahan namin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang BGCF family. Kayo lamang po ang maitaas ng bawat isa sa amin. At sa iyo po lahat ng kapurihan at kabanalan. Sa tanging pangalan ng Panginoon sa Kristo, lahat pang may sabi lang. Amen. God bless po sa bawat isa.